Una, nagpapasalamat ko lahat kayo nandito. Kasi naniniwala ako na itong sa initiative na ginagawa ko ngayon, talagang medyo personal sa akin. Sa pag-ikot-ikot ko sa mga paaralan dito at iba't ibang bayan sa Bataan, ang isang napun ako. Sabi ko, walang library. Okay, number one. Number two, nakakagulat, nalaman ko, noong 1994 pala, mayroong Republic Act na pinag-uutos yung pagpapatayo ng library sa congressional district, municipalities, and barangay reading center sa mga barangay sa pangunguna ng National Library. Number three, I found out in 2019, yung compliance rate dun sa batas na yon ay 3% compliance. Number four, dito sa Bataan, 2 lang ang public library. At merong isang barangay reading center, kung hindi ako nagkakamali, sa barangay San Carlos. Sa Mariveles. In Mariveles. I think si Ivan Rica Frente noon, nung barangay captain siya. Nagtayo siya ng barangay reading center. In the meantime, no, sa mahabang panahon mula nung 1994, sabi ko, yung mga estudyante natin, nahirapan sa pagbabasa. And dalawa ang patunay niyan. Bagamat sinasabi natin na bihasa tayo sa English, di ba? As professionals, doon pag sinukat mo yung galing sa pag-i-English, yung reading comprehension ng mga estudyante edad 15, okay? At sinukat mo globally kung nasa ang Pilipinas, ang lumalabas ang Pilipinas, kulelat. In 2018, we're dead last in reading out of 79 or 81 countries, I'm not sure. In 2022, umangat tayo ng 2 slots out of 81 countries. So it's very disturbing. Na ako because of my experience din sa tumira ako sa Amerika ng ilang taon, napun ako yung kung paano pinopromote ng pamahalaan at ng mga paaralan at ng mga magulang yung pagbabasa. Kung po-promote mo yung pagbabasa, unang-una, kinakailangan meron kang access sa libro. Na tulad ng binanggit ko, wala namang public libraries dito, so wala silang aabutin na libro. Nagpunta ako sa mga paaralan, wala namang libro sa classroom. Meron man yung mga ilan-ilan na school libraries, wala namang libro. Pero nakakatuwa na kahit papaano, sa bayan ng Samal, nagkaroon sila ng aklatan na bagamat hindi puno ng libro, ang mahalaga, meron lang paglalagyan ng libro. Okay? May paglalagyan ng libro. So dahil doon, madali kumuha ng mga libro sa mga iba't ibang kumpanya, doon mo bibigay na magagamit ng buong komunidad. Ang problema kasi, nakikita ko sa bigayan ng mga tulong sa mga educational materials, ginagawa by school. Ang problema, pag binigay mo sa eskwelahan, sino solo? Kanila yun eh. Ang may access na doon, yung estudyante nila. Samantala, kung bibigay mo sa public library, kung meron man, buong komunidad, makikinabang iba't ibang paaralan. So sabi ko, ano yung analog? Yung pwede ko panandali ang gawin para kahit papano, mahikayat yung mga estudyante na magbasa. Doon ko naisip yung mobile library. So, ginawa ko, bumili ako ng truck, pina-fabricate ko na parang mobile library. Makikita nyo later on na merong sariling opisina ron kung saan maaari magbigay ng free advice at meron din 6 na computer terminals. At sa tulong ng Smart, meron akong 1 year free internet doon sa truck. Pero hindi sapat yon, di ba? Sabi ko, bakit? Bakit hindi sapat? 6 na computer lang yon eh. So, gaano lang ang makikinabang doon? So, ginawa namin, kumatok kami sa Aboitiz Foundation. Yung Aboitiz Foundation, nagbigay ng 57 tablets. Actually, as we speak, meron pang isang kumpanya na malaki na bibigyan din ako ng karagdagang tablets. So, in all, magkakaroon ako ng 6 plus 57, ilan yon?
63 computers, no? 63 computers. So, kaya ang problema, so meron akong gadget. Kailangan ko ng learning partner. So, meron akong natagpuan at meron tumugon sa aking initiative, yung Asia Foundation. The Asia Foundation is an international development organization na sa US-based, pero meron silang country head dito. Ang banggit sa akin at ang ambag nila sa partnership kung akin mobile library, ang ambag nila ay yung electronic library. Libo-libong libro. Kung di ako nagkakamali, mahigit 10,000 books meron sila. So tama-tama, sabi ko, electronic library na available sa website, hindi lang yan, pwedeng i-download as an app dun sa mga gadgets, sa tablets, maaari ding i-download dun sa mga smartphones. So sabi ko, tamang-tama, maaaring ikakasa dun sa gadgets, ano? Pero meron pa rin kulang. So, meron na mobile library na parang eye candy eh. Kasi mga bata, sabi ng DepEd sa akin, nung nagkaroon ng mobile laboratory dati sa Bataan, tuwan-tuwa yung mga bata eh. Kasi parang laruan na umiikot. Yung mobile library ko, parang ganun. Ang tawag doon, Cool is Cool. Cool is Cool. Na transparent, so makikita nila ngayon, para madidistract sila, panandalian, magiging curious, tapos malalaman nila, uy, meron palang 63 gadgets o mahigit, o malamang yan, 70 or 80. Tapos pagkita nila, meron ng electronic library, mga libro. So, katuwang ko ang Asia Foundation, pero ang nakakatuwa, niyakap din ng DepEd Bataan. Kausap ko si Ma'am Carol, Violeta, 5 sila eh. Tuwan-tuwa sila. Sabi nila, kailangan ko ng mga tao na magro-roll out yan. Yung may command sa mga estudyante. Mas kilala yung mga estudyante nila, di mga teacher. Sila tutulong sa amin na i-roll out yung reading program. So, sa darating na linggo, nagawa ko na yung tripartite MOA, Memorandum of Agreement. Samantala, yung the Asia Foundation at saka yung DepEd ay meron silang strategic alignment. Ina-align nila yung resources nila. Dahil ang DepEd, meron din online resources. Ang Asia Foundation may online resources. So, tinitingnan ano yung entry points. Kasi kung mag-overlap na ganyan, bakit pa? Di ba? So, nag-uusap sila, nakakatuwa, nakikita lang, may mga entry points yung Asia Foundation. Yung program ng Asia Foundation, by the way, ang tawag doon, Let's Read. Let's Read program. So, sa September 19, meron kaming strategic alignment workshop na gaganapin. Ako mag-host noon para finally mapinal na yung alignment ng mga resources. The following day, luluwas akong Manila, kakausapin ako ng country head na Amerikano ng The Asia Foundation tungkol doon sa MOA draft na binuo ko. At pag na-launch yan, ang target beneficiaries or audience ay K-3. Dahil yung mga bukas ang hinog yung mga pag-iisip, di ba? At yun ang maganda pagka yung hilig sa pagbabasa, nakukuha yan habang bata. Although it's never too late. It's never too late, ano? So, iikot yan sa mga public elementary schools, pinupunteriya yung K-3. So, public elementary school to public elementary school, magkakaroon ng itinerary na gagala yan. Oo. Pagka gumanda, baka may pagkakataon na kumuha ng pangalawang track para magkaroon ng rampa. At the same time, babanggitin ko rin, sa Seguring Panalawigan, nagtulong, kasangga ko si Brother Harold Espileta, nag-file kami ng resolution to encourage municipalities to establish municipal libraries and also to encourage barangays to establish barangay reading centers. For one reason, tulad na binanggit ko kanina, maraming gustong tumulong. Pero saan mo dadali ang tulong? Maganda sana, dali mo sa mga public libraries. At hindi dahilan na
hindi ginawa ng National Library yung dapat niyang gawin para mag-establish ang congressional ng public library sa congressional districts at saka municipal library sa mga municipalities and barangay centers sa mga barangays, hindi yung dahilan para hindi gawin yon. Bakit? Kasi may problema tayo sa pagbabasa. So, if national government cannot do it, and tulad ng binanggit ko, compliance rate is 3%, doon papasok ang local government. Dapat doon tayo pumasok. Kaya ako yung ginagawa ko na gusto kong i-promote yung love for reading, nang sa ganon, yung mga bata, may gadget na, lipat-lipat. At syempre, kasama dyan, sa rollout ng program, yung mga magulang. So, that is the idea. Kasi ako naman, I firmly believe in education because I struggled in it initially. Nung elementary ako, nag-struggle ako kasi palalaro ako, palaaway. Sabi nga, twice nag-peace fights ako. Hindi na yata uso yung peace fights noon. Ngayon, no? Ikaw ba kuya, na suntukan?